I know you'll regret doing this, but at least I'll tell you why. Kasi kung isa ka sa nagbabalak mag-people's power, mag-isip-isip ka. Ito ang apat na magiging posibilidad kapag nangyari yan. Wala nang edit-edit. Kapag naging matagumpay ang isang people's power, may tatlong pwedeng mangyari. Bumaba ang current president, gaya nung nangyari noong 1986 during sa presidency ni Marcos Sr. at noong 2001 kay Estrada. Maaaring magkaroon ng temporary leader ang ating bansa. And since new temporary leader, they might reform the laws. Meaning pwede lang baguhin para hindi na ito mangyari ulit. At kung magdeklara ng martial law si Marcos Jr., ito ang tatlong pwedeng posibilidad na mangyari. Kapag sinuporta nito ng militar, pwede sila magsagawa ng protest crackdown, mass arrests, at magsuspinde ng karapatang pangtao, kagaya ng news. At kapag hindi ito sinuportahan ng grupo ng mga militar, maaaring humina ang kapangyarihan ng Pangulo at maging dahilan ng kanyang pagbagsak. Maaari din maging involved ang Supreme Court. Sila ang magde-decide kung ito ay constitutional o hindi. Pangatlo, reaction from international community. This involves investors, markets, demand, and supply. Kaya, babagsak ang ekonomiya ng Pilipinas at maaaring malawakang gutom ito. At maaaring humantong ito sa civil war dahil matindi ang paglalaban between the community and the wealthy. At mass killing sa mga oposisyon pwedeng mangyari. Kaya kung ako sa'yo, pag-isipan mong mabuti. Sana makarating ito sa nakakarami at maging guidance nating lahat. Gamitin natin ang pagboto sa tamang politiko para maiwasan ang malalang sitwasyon. Think wisely.